Pangikatlong pagpapatuloy sa pagbabasa sa aklat ni Samuel. Ikalawang Samuel, Kabanata 13. May anak na lalaki si David, ang ngalay Absalom. May napakagandang kapatid itong babae na ang ngalan na may Tamar. Tinubuan ng pag-ibig sa kanya si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito sa ama, para tuloy siyang magkakasakit, kaya't hindi malaman ang kanyang gagawin. Iniisip niyang mahirap kunin si Tamar sapagkat ito'y dalaga. Ngunit may napakatusong pinsan si Amnon, na Jonadab ang pangalan. Ito'y pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Sinabi ni Jonadab kay Amnon, "Pinsan, tuwing umagay napapansin kong matamlay ka. Bakit ba?" Ipinagtapat ni Amnon na napakalaki ang pag-ibig niya kay Tamar. Kaya't sinabi ni Jonadab, "Iyan lang pala. Ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama at magkunwang may sakit. Pagdalaw ng tatay mo, sabihin mong si Tamar ay papuntahin sa iyo upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo." Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda niya iyon ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya itong nakaiga. Kumuha siya ng minasang harina at sa harapan ni Amnon, nagluto ng ilang tinapay. Inilagay niya ito sa isang plato at inilapit kay Amnon. Ngunit ayaw nitong kumain. Inutusan niyang lumabas ang lahat maliban kay Tamar. Pagkatapos sinabi niya, "Tamara, dalhin mo dito sa silid ang pagkain at subuan mo ko." Dinala nga niya sa silid ang pagkain ni Amnon. Nang ito'y idudulot na sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, "Sumiping ka sa akin." "Huwag, kapatid ko," sabi ng dalaga. "Nahihibang ka na ba? Hindi iyan ipinahihintulot sa bayang Israel. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Lalabas kang kahiyahiya. At kung ako'y sumang-ayon, wala akong mukhang ihaharap sa madla. Bakit hindi ka muna magsabi sa hari? Pihong hindi siya tututol na pakasalan mo ako." Ngunit hindi nakinig si Amnon at bagkus dinaan sa dahas si Tamar. Matapos siyang palahan ni Amnon, ay namuhi sa kanya. Pagkamuhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito. "Umalis ka na," sabi niya kay Tamar. "Hindi ako aalis," tugon ng babae. "Ang pagtataboy mong ito ay higit pa kaysa kalapastangan ng ginawa mo sa akin." Ngunit hindi siya pinansin ni Amnon. Sa halip, inutusan nito ang isang katulong niya, "Palayasin mo ang babaeng yan at ikandado mo ang pinto pagkatapos." Pinalabas nga siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang kanyang damit prinsesa na may mahabang manggas. Winahak niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ng kanyang mga kamay ang muka at umalis na umiiyak. Nakita siya ni Absalom at tinanong, "May masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon huwag mong pakadibdibin. Siya'y kapatid mo rin kaya't manahimik ka na." Tigib ng matinding hapis si Tamar ay nanirahan na sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito.
Si Absalom na may suklam na suklam sa ginawang ito ni Amnon at hindi na niya ito kinubo mula noon. Pagkaraan ng 2 taon, inanyayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksiyan ang paggugupit sa kanyang mga tupa sa Baal Hasor malapit sa Ephraim. Lumapit siya sa hari upang ipaabot ang bagay na ito at tuloy anyayahan naman siya at ang kanyang mga kagawad. Huwag na anak, wika ng hari. Maaabala kang masyado kung dadalo kaming lahat. Pinilit siya ni Absalom at hindi rin napahinuhod, ngunit siya'y benindisyonan ng hari. Bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, "Kung hindi kayo makakadalo, kahit po si Amnon ay pasamahin na ninyo sa amin." "Bakit mo siya ipasasama?" tanong ng hari. Ngunit nagpumilit si Absalom. At sa wakas, pinasama na rin ng hari si Amnon at ang iba pang mga kapatid nito. Naghanda si Absalom ng isang maharlikang piging. Iniutos niya sa kanyang mga alipin, "Matyagan ninyo si Amnon at paglango na, sesenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot. Ako ang mananagot nito. Laksan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili." Gayon nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amnon, kaya't nagdudumaling tumakas ang mga anak ng hari, sakay ng kanilang mga mula. Nasa daan pa sila'y may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niya. Kaya't tumayo siya. Winahak ang kanyang kasuotan at naglupasay sa lupa. Winahak din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit si Jonadab, ang pamangkin ni David kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, "Huwag po kayong maniwala na ang lahat ng prinsipe ay pinatay. Si Amnon po lamang. Siya po lamang ang pinag-initan ni Absalom mula ng pagsamantala niya si Tamar. Kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amnon lamang ang pinatay." Samantala, si Absalom ay tumakas pagkapatay kay Amnon. Walang ano-ano ang bantay sa palasyo'y may natanaw na pulutong ng mga taong bumaba sa burol, sa gawin ng Horonaim. Kaya't sinabi ni Jonadab sa hari, "Dumarating ni po ang mga prinsipe tulad ng sinabi ko sa inyo." Nag-uusap pa sila'y dumating nga ang mga prinsipe na nanangis. Nanangis na rin ang hari at lahat ng alipin. Mahabang panahong nagluksa dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom na may nagtago kina Talmai, anak ng haring Amihud ng Gesur. 3 taon siyang nagtago roon. Sa loob ng panahong iyon na nabik si David na makita si Absalom, yamang patay na rin lamang si Amnon. 2 Samuel, Kabanata 14. Napansin ni Joab, anak ni Sarbia, na ang hari ay nananabik nang makita si Absalom. Kaya't nagpahanap siya sa Tekoa ng isang matalinong babae. Nang dumating ito ay sinabi niya, "Magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang balo. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa. Pagkatapos pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya, ipagbibiling ko sa iyo." Matapos nila mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Pagdating sa hari, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya, "Mahabag po kayo sa akin, mahal na hari." "Bakit? Anong nangyari sa iyo?" tanong ng hari. Ako po'y isang balo. May 2 akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila. Kaya't napatay ang isa. Dahil doon pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang nalalabing pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa." Sinabi ng hari, "Umuwi ka na't ako na ang bahala.
Ngunit sinabi ng babae, "Mahal na hari, anuman po ang inyong maging pasya, kami rin ang dapat sisihin. Wala po kayong dapat panagutan." Sinabi ng hari, "Kapag may bumanggit pa nito sa iyo, iharap mo sa akin para walang gumambala sa iyo." Kung gayon po, wika ng babae, "Tulungan ninyo akong dumalangin kay Yahweh na inyong Diyos upang wag na nilang paghigantihan ang aking anak." Sumumpa ang hari, "Nakatunghay sa atin si Yahweh, hindi maaano ang anak mo. Isa pa pong kahilingan kung maaari ka mahalan." Patuloy ng babae, "Sabihin mo," tugon ng hari. At nagsalaysay ang babae, "Bakit po naman naisipan ninyong gawin ang gayong pinsala sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin pong bibig nagbuhat ang hatol sa iyong kamahalan sa hindi ninyo pagbabalik sa inyong anak na inyong ipinatapon. Mamamatay tayong lahat at matutulad sa tubig na matapos matapon, hindi na mapupulot. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawa naman niya ng paraang mabalik ang isang ipinatapon. Sinabi ko po ito sa inyo dahil sa pagbabanta sa akin ng mga tao. Inisip ko pong kung ito'y ipagtapat ko sa inyo, maaaring dinggin ninyo ako at tulungan. Sa gayon, maliligtas ako at ang aking anak sa mga nagtatangka sa aming buhay at naghahangad na kami alisin sa Israel, ang bayan ng Diyos. Iniisip ko rin po na ang salita niyo ay makapagdudulot sa akin ng kapanatagan pagkat tulad kayo ng anghel ng Diyos na nakababatid ng matuwid at hindi. Sumainyo nawa si Yahweh." Sinabi ng hari, "Tatanungin kita, magsabi ka ng totoo." "Opo, kamahalan," wika niya. "May kinalaman ba si Joab sa ginawa mong ito?" tanong ng hari. "Mayroon nga po," tugon niya. "Totoo pong ang lingkod ninyong si Joab ang nag-utos nito sa akin. Siya pong kumata ng lahat ng sinabi ko. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo, kamahalan, ay sindunong ng anghel ng Diyos at alam ninyo ang lahat na nangyayari sa bansa. Dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, "Pinahihintulutan kitang kaunin mo si Absalom." Buong pagpapakumbabang nagpatira pa si Joab at nang mabasbasan, sinabi niya, "Ngayon ko po natitiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan, pagkat pinagbigyan ninyo ako sa aking kahilingan." At siya'y nagpaalam. Nagpunta agad si Joab sa Gesur at isinama sa Jerusalem si Absalom. Ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kisig tulad ni Absalom. Walang maipipinta sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok na buhok lamang nito, na minsan lamang gupitin sa loob ng isang taon, ay tumitimbang na ng mahigit na 3 kilo. Siya'y may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na Tamar ang ngalan. Si Absalom ay 2 taong singkad na natili sa Jerusalem, ngunit hindi nakipagkita sa hari. Minsan ipinatawag niya si Joab upang suguin sa hari, ngunit hindi ito pumayag. Ipinatawag niya uli ito, ngunit hindi rin siya sinunod. Kaya't sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, "Alam ninyong may karatig akong bukid ni Joab na may tanim na batag. Puntahan ninyo ito at sunugin." Sinunog nga ng mga alipin ang bukid na iyon. Nagpunta agad si Joab kay Absalom at sinabi, "Bakit sinunog ng mga alipin mo ang aking bukid?" Sumagot si Absalom, 2 beses kitang pinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya. Ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Gesur? Mabuti pang hindi mo na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon at ako'y may kasalanan
handa akong mamatay. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nilang mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Ikalawang Samuel, Kabanata 15. Nang makabalik na si Absalom, siya'y naghanda ng sariling karway, mga kabayo at 50 tauhan. Kinaugalian na niya bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumaang may dalang usapin sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Pag ang sagot ay buwat sa alinmang lipi ng Israel, sinasabi agad ni Absalom, may katwirang ka sa usapin mo. Wala nga lamang iintindi sa iyo roon. At idurugtong pa niya ang ganito, kung ako ay hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman, at bibigyan ko siya ng katarungan. Ang bawat lumapit upang magbigay galing sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahagkan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari, kaya't napalapit siya sa puso ng mga ito. Lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, paintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tupdin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa Gisur ng Aram ay nangako ako ng ganito, kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako sa Hebron at sasamba sa kanya. Sinabi ng hari, oo, pinahihintulutan kita. At si Absalom ay naganda agad ng pagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel, at ito ang ipinasabi, kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, si Absalom ang hari ng Hebron. Buwat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Pagdating sa Gilo, si Absalom ay naghandog. Samantalang ginawa niya ito, ipinatawag niya si Ahitopel na isang Gilonita at tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat na tagahanga ni Absalom. Anupat ang kilusan ay lumakas ng lumakas. Mating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Lahat ay sumang-ayon. Handa po kaming sumunod sa inyo, wika nila. Kaya't umalis agad si David, kasama ang lahat sa palasyo, maliban sa 10 aliping asawa. Iniwan niya ang mga ito upang mamahala sa palasyo. Pagsapit nila sa kahuli-huli ang bahay sa lungsod, sila'y huminto. Tumayo sa tabi ng hari ang kanya mga alipin habang minamasdan niya ang dumaraang mga pangkat na sumusunod sa kanila. Ang mga ito'y binubuo ng mga bantay ng Kereteo, Pileteo at 600 pinangungunahan ni Itay. Nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala. Mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng inyong bansa. Kahapon ka lamang dumating at di ka dapat sumama sa paglalagalag na itong hindi ko alam kung saan hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at pumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon, kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya, kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga angkan.
Nanangis ang taong bayan, samantalang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila sa batis ng Cedron at nagtuloy sa ilang. Kasama rin nila si Saserdote Sadok at lahat ng Levitang nagdadala ng kaban ng tipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lungsod ang mga tao. Kasama rin nila ang saserdoteng Abiatar. Tinawag ng hari si Sadok at sinabi, "Ibalik mo na sa lungsod ang kaban ng tipan. Kung ako'y nakalulugod sa Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. Kung ako na may hindi kinalulugdan, mangyari sa akin ang kanyang kalooban." Sinabi ng hari kay Sadok, "Bumalik kayo ni Abiatar at isama ninyo ang anak niyang si Jonathan at ang anak mong si Ahiamas. Mag-ingat kayo. Dito muna ako sa tabi ng batis at maghihintay ako ng iyong balita." Ang kaban ng tipan ay binilit nga ni Sadok at Abiatar sa Jerusalem at doon na muna sila nanatili. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong. Tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umahon. May nagbalita sa hari na si Ahitopel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom. Kaya't nanalangin siya, "Yahweh, sana'y biguin ninyo ang mga pagpapayo ni Ahitopel." Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok sa lugar na sinasamba si Yahweh, sinalubong siya ni Kusay na Arkuita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, "Kung sasama ka, isa ka pang ko. Ngunit may malaki kang maitutulong sa akin. Bumalik ka sa lungsod, at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalansangin ang payo sa kanya ni Ahitopel. 2 saserdote ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo, sabihin mo agad sa kanila. Si Ahimaas na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang 2 ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita." At si Kusay, ang kaibigan ni David, ay nagpunta nga sa lungsod. Siya namang pagpasok noon ni Absalom sa Jerusalem. 2 Samuel, Kabanata 16. Si David ay pababa na noon sa bundok nang sa di kalayo ay nasa lubong niya si Siba, ang alipin ni Mephiboset. Ito'y may akay na 2 asno na may kargang 200 pirasong tinapay, 100 kumpol ng pasas, 100 huwig ng sariwang prutas at 1 sisidlan, katad na puno ng alak. "Anong kahulugan nito, Siba?" tanong ng hari. Sumagot si Siba, "Ang 2 asno ay para sa sakyan ng inyong sambahayan. Ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin. At ang alak po na may para sa sinumang manghihina sa ilang." "Saan naroon ang anak ng inyong among si Saul?" tanong ng hari. "Nasa Jerusalem po," tugon ni Siba, "sapagkat ang paniwala po niya'y ibibigay na sa kanya ang kaharian ng kanyang ama." Sinabi ng hari, "Siba, ang lahat ng ari-arian ni Mephiboset ay magiging iyo." Sumagot si Siba, "Pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat-dapat sana ako sa inyong pagtitiwala." Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei, na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono.
Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ni Yahweh na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakad ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin baka ito'y utos ni Yahweh sa kanya? Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila'y sumasabay si Simei. Hindi ito tumitigil ng panunungayaw, pambabato at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Sa wakas silang lahat ay sumapit sa Hordan. Dumating silang pagod na pagod kaya nagpahinga muna sila roon. Di nagluwat at dumating nga sa Jerusalem si Absalom na kasama si Ahitopel at lahat ng Israelita. Nang magtagpo si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusay, sumigaw ito, Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Ito ba ang pagpapahayag ng iyong pagtatapat sa kaibigan mo? Tanong ni Absalom. Bakit hindi ka sumama sa iyong hari? Sumagot si Kusay, Hindi po ako sumama sa kanya, sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng pagkapaglingkod ko sa inyong ama. Tinawag ni Absalom si Ahitopel at sinabi, Ano ba ang mabuting gawin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahitopel. Sipingan mo ang mga aliping asawa ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa gayon, mababalita sa Israel na kinalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga nagtaguyod sa iyo. Kaya't nagtayo sila ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping ni Absalom sa mga aliping asawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang mga payo ni Ahitopel ay pinalalagay na parang salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumunod sa kanyang mga payo. Dito natatapos ang ikatlong bahagi ng pagbasa sa ikalawang aklat ni Samuel. Patuloy ninyo akong sundan sa aking YouTube channel para sa iba pang mga pagbasa sa Biblia. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon.